Amen. So praise God. Tayo ay mga anak ng Diyos. We are the children of God. So lahat po tayo, no, na iyan yung ating confession. Buhat nung tayo ay inadapt ng Panginoon, ay tayo'y naging kabilang sa anak ng Panginoon. So ang ating pagiging anak ng Diyos ay nakabase po ito sa tinatawag na adoption. Tayo po ay inadapt ng ating Panginoon. Ibig sabihin, hindi talaga tayo yung original na mga sons and daughters, no? At tayo ay inadapt sa pamamagitan po ng Panginoong Hesus. Si God the Father po yung nag-adapt sa atin. Okay, so ngayon, kaya nga ano, no, mahalaga mga kapatid na linawin natin ito. Tama naman po yun, ano, yung na tayo, we claim sa ating mga sarili na tayo mga anak ng Panginoon. Tama, tama po yun. At we are sons and daughters of His kingdom. Ngayon, ang linawin po natin ito. Linawin po natin ito yung ano. Pero bago po tayo pumunta doon, tignan po muna natin yung mga passages sa scriptures patungkol po sa yung kabutihan ng Panginoon sa kanyang adoption sa atin. For example, dito po sa may 1 John chapter 3 verses 1 to 3, see how great a love the Father has bestowed on us, that we would be called children of God. And such we are. For this reason, the world does not know us because it did not know Him. Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we will be. We know that when He appears, we will be like Him because we will see Him just as He is. And everyone who has this hope fixed on Him purifies himself just as He is pure. So kailangan maintindihan natin ito mga kapatid, ano, para maging ganap yung ating confession ng ating standing sa harapan ng Panginoon. Kailangan linawin natin to, no. Papaano nga ba talaga tayo naging anak ng Panginoon? At ano ba yung ibig sabihin talaga ng pagiging anak ng Diyos? Okay, so kung mapapansin niyo po dito sa may talata na atin pong binasa kanina, yung pagiging anak ng Diyos natin ay ito po'y declaration ng Diyos sa lahat ng kanyang mga hinirang, sa lahat ng kanyang mga tinawag, sa kanyang mga pinili, sa kanyang mga tinubos. So, lahat po ng iyon ay naging kabilang sa kanyang pamilya. So, naging anak ng Diyos lahat ng iyon. Okay. Pero, iyon po yung tinatawag na positional. No? Ito po yung ginawa ng Diyos sa atin. Wala po tayong na-contribute dito nung tayo po'y naging anak ng Diyos. Si God po ang lahat ng gumawa nun. It is a declaration of truth, a declaration of reality mula sa langit na tayo ay tinatawag ng Diyos na kanyang mga anak. At dito makikita mo, no, kung na napakalaking pag-ibig ang inialay ng Diyos sa atin. Isipin mo mga kapatid, ano, napabilang tayo sa pamilya ng Diyos. At sabi ng Bible, totoo yun. And such we are. Kaya nga ang mundo, they don't know us. 'Di ba? So, mismo the scriptures nagte-testify po ng katotohanan ito. Pero sabi rito, meron pang tayong magiging, sabi rito yung sa may verse 2, sabi ni Apostle John, yes, totoo yun na tayo ngayon ay anak ng Diyos, pero hindi pa natin nakikita yung kaganapan nito. So meron pang kaganapan ito. Sabi niya rito na, and it has not appeared as yet what we will be. Pero ang palatandaan doon, ang pinaka landmark ay pag dumating ang Panginoong Hesus, sa kanyang second coming, we will be like Him. Because we will see Him just as He is. So makikita na natin si God the Father face to face. Sa ngayon, hindi pa possible yan kasi mamamatay tayo. Ang Diyos kasi napakabanal niya.
So kinakailangan pa tayo na mag-glorify para lamang tayo mag-fit doon sa may heavenly uh, presence ng Panginoon. So, iyon po yung tinatawag na positional, and that is truth, no, para sa ating lahat. Pero dito po mapapansin nyo sa may pinakahuling talata, sa may verse 3, meron po tayong meron po tayong role na gagampanan. May duty po tayo doon. So habang hinihintay daw natin everyone who has this hope fix on him, so meron tayong role. Ano yung duty natin, mga kapatid? Purifies himself just as he is pure. And this is very important. At dito ngayon nagkakaroon ng separation. Kasi marami ang nagki-claim na sila ay anak ng Diyos, even yung mga wicked, kiniklaim nila na anak sila ng Panginoon. Yung mga unbeliever, kiniklaim nila na anak sila ng Panginoon. Everybody claims that title, no, na sila ay anak ng Diyos. Pero meron kang meron tayong duty rito eh. At iyon yung ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid. And this is very vital sa atin na mga anak ng Panginoon. Para magkaroon ng distinction kung sino ba talaga yung anak ng Panginoon at sino nga na ba naman yung hindi anak ng Diyos. So, pag sinabing hindi ka anak ng Diyos, kanino ka kabilang doon, kapatid? Ikaw ay kabilang sa anak ng dyablo. Ayan, no? Pag-uusapan po natin yan. Dalawang ano lang po yan, side. Wala pong in between. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay hindi ka anak ng dyablo. Pag hindi ka anak ng Diyos, anak ka ng dyablo. Ganun lang po kasimple yan, Kung kahit na balibalik tayo ang Biblia, ganun po ang kauwian yan. Okay, so bago po tayo magpatuloy sa susunod na screen natin, may nakalimutan po akong announcement sa inyo. Mga kapatid, alam naman po ninyo na itong ating Bible study ay nire-record po natin ito. Pati yung mga participants, yung mga dumadalo, nire-record po natin. Kaya po tayo nagkakaroon ng picture taking sa end ng ating session. So ngayon, mga kapatid, napansin ko lang yung iba, lately, dumadami yung nagli-live na bago pa matapos, yung pagpatapos na, bigla-bigla na sila magli-live. So hindi na sila makakasali sa picture taking. Okay, so yung iba naman ayaw mag-open ng camera. So ang pakiusap ko po, kapatid, wag po tayong maging madamot sa part na ito. Wag po nating gawin 'yon. Hindi po ba pag tayo po ay kumakain, na tayo na imbitahan na kumain, sa mga handaan, ikaw ba ay aalis agad ng hindi ka nagpapaalam doon sa may host? 'Di ba hindi po magandang practice 'yon? So kinakailangan mo na magpaalam ka, and then saka ka umalis. So nang sa gano'n meron tayong harmony sa lahat ng bagay. Ito po ay nire-record po natin ito. Naka-archive po kasi ito kung sino-sino po yung mga dumalo, sino-sino yung mga pinakain ng Panginoon sa Bible study na ito. So, wag po tayong maging madamot, kapatid. Yun lang po ang pakiusap ko. At the end ng ating pong session, wag po muna kayo aalis. Saglit na lang naman po yun eh. Mag-picture taking po muna tayo para mai-record sa archive. And then, i-open nyo po yung mga camera. Okay? Pakiusap ko lang po. Okay? Bilang pag-honor naman po doon po sa host ng programang ito. Okay, so magpatuloy na po tayo. Salamat po sa inyo, mga kapatid. Now, sabi po rito sa may ating pong babasahin na uh, ito po sa Romans chapter 8, at alam natin na very 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 popular verse ito, at lahat siguro tayo memorize natin ito, at kini-claim natin to. Kini-claim natin to, yung katotohanan nito. Sabi rito, for we know that God causes all things to work together for good to those who love God and those who called according to His purpose. So, tayo yun no? Yan yun, yung mga anak ng Diyos yan yung mga hinirang niya, yung mga redeemed. Ang tawag sa atin, nung tinawag tayo ng Panginoon, ay we are called according to God's purpose. May layunin ng Panginoon. Hindi ka lang niya basta inadapt sa kanyang pamilya ng ganun-ganun lang.
may layunin ng Panginoon. May purpose siya kung bakit kanya tinawag, kung bakit kanya ibinilang sa kanyang mga anak. At iyon ang aalamin natin sa gabing ito. Okay? At lahat ng bagay rito ay nagkakalakip-lakip, no? Gagawin ng Diyos ang lahat hanggang sa ma-accomplish yung purpose niya sa ating mga buhay. And then, ito po yung karugtong na verse niyan. Sabi sa may verse 29, for those whom He foreknew, so ibig sabihin, alam niyo mga kapatid, ang pagkakahirang ng Diyos sa atin, pinili na tayo ni God noon pa eh. At ito po ay recorded in many passages in the scriptures. Ang kanyang mga hinirang noong pa mang una, before the foundation of the world, isipin niyo po, no? Before the foundation of the world, that is amazing. So si God pala, yung kanyang pagliligtas sa atin, hindi po to ala tsamba. Tinawag na tayo ng Panginoon right from the very beginning. Ang tawag diyan ay sa foreknowledge of God. So kasi, syempre, of course, God siya, syempre, alam niya yung lahat ng mangyayari. So, those whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son. So, si God kasi bilang sovereign God, may kapangyarihan siyang i-predestined o i-destin yung kalagayan ng kanyang mga hinirang. So, tayo ay kabilang sa mga na-predestin ng Panginoon. At ang purpose ng predestination ay yung tayo daw ay mako-conform sa image ng kanyang anak. Sino yung kanyang anak? Si Jesus. Yun yung nais ng Panginoon. So pag tinawag ka bilang anak, at ito yung gagawin ng banal na Espiritu sa atin. No? Magtatrabaho ang Holy Spirit sa atin, itatransform niya tayo, i-conform niya tayo doon po ayon sa larawan ng ating Panginoong Hesus. Okay, mamaya pag-uusapan po natin ano po yung larawan. Hindi po yan yung physical, ano? Hindi po yung kamukha ni Richard Gomez, hindi ganito, hindi po ganun yon. Ito po ay mga spiritual truth about the character of our God. Okay, kung sino siya. At mako-confirm tayo doon. Doon talaga tayo huhubugin ng banal na espiritu, lahat ng hinirang ng Panginoon, doon ang direction. Okay? So, ibig sabihin, hindi ka lang niligtas ng Diyos para lang makawala ka sa impyerno. Hindi po ganun yon. Hindi ka niligtas ng Panginoon para lang maging anak niya. Hindi. May purpose ang Panginoon at i-accomplish niya ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo na tinatawag nating sanctification. Ito po yung sanctification kasi, ito yung process ng trabaho ng banal na Espiritu na kung saan hinuhubog niya tayo, nire-reshape niya tayo from the image of Satan. Yun po kasi tayo dati. We were children of the devil. Mamaya pag-uusapan po natin yan. Pero ngayon, na-damage kasi no, yung nung una, na-damage kasi yung image ng Diyos sa atin. It was damaged heavily by our sinfulness, by our sinful being. So ngayon, ang trabaho ng Holy Spirit ay i-reshape tayo. At ito yung tinatawag na i-conform niya tayo hanggang sa maging kalarawan natin ang Panginoong Yesus. Therefore, walang Kristiyano na hindi dadaan dito. Okay? Kasi pag hindi ka dumaan sa may prosesong ito, wala ka nga asahan sa eternity. Okay? So nandito po yan sa sunod na verse. Ito na. Sinamarize ni Apostle Paul. And this whom He predestined. So yan na po yung kanina pinag-uusapan natin, no? Yung mga tinawag na ng Diyos before the foundation of the world, and then isineparate niya na sila, no, para sa kanya. Ito yung mga taong mako-conform sa image ng kanyang anak, na tinatawag naman natin ito na yung sanctification. Isa-sanctify tayo ng Holy Spirit bago dumating yung sa may dulo. Okay, so ito po yung process, ano. Ang lahat daw ng kanyang naipredestined ay tatawagin niya pagdating ng panahon. Hindi po ala tsamba ang Diyos eh. Kunyari ako po o kayo, nung tinawag kayo ng Panginoon, yun po ay panahon na itinakda ng Diyos kung kailan mo siya makikilala.
Sa panahon na tatawagin ka niya, magpapakilala siya sa iyo. Doon mo na marirealize yung kanyang mga ginawa, doon mo lang marirealize yung kanyang kabanalan, at doon mo lang din marirealize yung kung gaano tayo kasama, kung gaano karami yung ating mga kasalanan. Pag tinawag ka na niya, sa takdang panahon na itinakda niya para sa bawat isa sa atin. At ang bawat, sabi niya, and this whom he called, anong gagawin niya? Pagdating ng panahon na pag tinawag ka niya, i-justify ka niya. So lilinisin ka niya. Nakaabang na yon. Nakaredy na yon. So kasama tayo sa papawalang sala. Yan po yung legal term ng heaven, ano, yung salitang justification. Pawawalang sala niya tayo. Gaano man karami ang iyong kasalanan. At lahat tayo witness tayo diyan, kapatid. Lalo na ako. Ako po yung napakasamang tao dati, no. Ang sama ng aking buhay, lumaki ako sa isang environment na wicked, no, evil. At nakita ko kung papaano ako kinahabagan ng Panginoon. Pinatawad ako ng Panginoon, pinalaya niya ako. Yan, kasama po yan eh. Yan po yung mga tagpo na kung saan na born again tayo. Yan po yung mga tagpo na kung saan na convert tayo. Yan po yung sa panahon na yan na justified. Yan po yung mga panahon na inadapt tayo ng Panginoon. Okay, so pagkatapos noon, ma-adapt ka ng Panginoon, ano mangyayari? Whom He justified, He will also glorified. So yan na po yung eternity na pinag-uusapan natin. Yan po yung pinaka-climax ng ating pananampalataya, yung tinatawag na glorification. Kailan po yan mangyayari? Yan po yung kanyang culmination. Actually, nag-start na yan sa atin ngayon. Tayo po ay nakapasok na candidate na tayo sa glory ng Panginoon. Kaya nga tinatransform na tayo ng Holy Spirit. Nagtatrabaho ang Holy Spirit, piniprepare na tayo ng Holy Spirit for that final day, sa consummation, sa pagbabalik ng Panginoong Yesus, tayo po ay go-glorify niya na. Okay? So, maraming pong mangyayari dyan. Mangyayari na rin po dyan yung second coming ng Panginoon, yung resurrection natin, yung transformation natin. Dyan na po lahat mangyayari yan. Okay? So, yan po yung yugto, no? So, ibig sabihin, kung hindi ka dumaan sa may process ng justification, at hindi ka na sanctify, huwag kang umasa na ikaw ay makakasama sa glorification. Yan po yung process eh. Iyan yung kanina binabasa natin kanina na we know that God causes all things to work together for good to those who love God and those who are called according to His purpose. Lahat magkakalakip-lakip. Kahit na ikaw ay nagsasuffer ka na matitinding mga problema, kahit ikaw ay may sakit karamdaman, kahit ikaw ay persecuted, hindi sagabal yung mga tagpo sa buhay natin para i-accomplish ng Diyos yung kanyang purpose. Nire-ready tayo ng Holy Spirit para sa kaluwalhatian. At iyan nga po yung testimony doon sa Hebrews. Ang purpose daw ni Christ is to bring many sons to glory. Kaya nga sinulat yan ni Apostle Paul sa kanyang talata, si Jesus Christ is the hope of glory. Kasi ang pinag-uusapan na po dyan ay yung tinatawag na glorification. Eternity na po yung pinag-uusapan natin. So itong process na ito, mga kapatid, ay present reality na ito ngayon sa atin. Pero yung fullness niya ay magaganap doon po sa pagbabalik ng Panginoon. Okay. So ibig sabihin, mga kapatid, merong tinatawag na positional sa process ng ating sanctification. Dalawa po yan, yung positional at saka progressive sanctification. Ano po yung positional? Ito po yung mga katotohanang ginawa ng Diyos sa atin without any participation on the part of man. Ginawa niya tayong banal, ginawa niya tayong righteous, 'di ba? Ginawa niya na tayong mga anak niya, napabilang na tayo sa new creation, tayo ay napawalang sala. Lahat ng iyon ay katotohanan po yun. Iyon po yung tinatawag na positional. Yun po yung ginawa ng Diyos sa atin. And that is truth. Okay? At yung lahat ng mga nakareceive ng mga katotohanan iyon ay dadaan sa process. At ito yung tinatawag na progressive sanctification. Buhat nung tinawag ka ng Panginoon hanggang sa matapos yung buhay natin, tayo ay isa-sanctify ng Panginoon at ito ay progressive.
At tayo dito mga kapatid, may duty po tayo rito. Okay? Ang ating duty rito ay kumbaga sa ano, si God, tinawag niya tayong, ginawa niya tayong banal, lalakad ka rin sa kabanalan. Kaya nga ibinigay ang Holy Spirit sa iyo eh. Kasi hindi ka makakalakad sa kabanalan kung wala ang banal na Espiritu sa iyo. Kasi ang banal na Espiritu ang nag-enable sa atin para makalakad ka sa kabanalan. So, iyon po yung positional at progressive. For example, isa sa mga positional, God made us righteous kasi na-impute yung righteousness ni Christ sa atin. Pero, hindi lang po yun one side. Yun po yung ginawa lang ng Diyos sa iyo. Pero ang second phase noon ay ang Holy Spirit, tutulungan ka naman niya na makalakad din sa katuwiran. Sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng Biblia at pakikinig ng salita ng Diyos, naririnig mo yung daan ng Panginoon, natututo ka sa Panginoon. At kung ito'y apply mo sa may buhay, ikaw ay nasasanctify. Ibig sabihin ng nasasanctify, nababago yung mga luma sa buhay mo, napapalitan ng bago. Okay? So, yun po natatransform ka from glory to glory. So, ganun po yung, ano, no, yung positional at saka tinatawag na progressive sanctification. So, tayo, hinirang tayo ng Panginoon. Siya yung nag-adapt sa atin bilang mga anak niya. We were children of God, sabi nga ng 1 John chapter 3. Pero tayo, ang trabaho natin sa may part ng sanctification, ang duty natin, lalakaran natin yung purpose ng Panginoon sa pagkakahirang niya sa atin bilang mga anak ng Diyos. At dito ngayon nakikita mo yung separation. Marami mga tao ang nagkiklaim na sila'y anak ng Diyos pero hindi sila lumalakad bilang anak ng Diyos. Kaya kitang-kita mo sa kailang mga gawi, sa kailang mga salita, sa kailang mga kinikilos, sa kailang pag-iisip, anak sila ng dyablo pa rin, hindi sila anak ng Diyos. Kasi ang mga anak ng Diyos, lalakad sila doon eh. Lalakad sila kung sino yung Diyos nila, yun na ang tutularan nila. Di ba parang tayo, no? Parang kung ano yung tatay mo, yung anak, parang ano niya yan eh, protege niya yan eh. Sumusunod yung anak sa yapak ng tatay niya. So, ganun po yun. So, tayo, ganun din tayo. Pag tayo ay inadapt na ng Diyos bilang mga anak niya, lalakaran na natin yung pamantayan ng Diyos. Hindi yung, kunyari, ang Diyos nasa liwanag, ikaw lumalakad sa kadiliman. Hindi po ganun yun. So, ano po yan, no? Walang manananggal na Kristiyano. Naalala ko yung mga illustrations ng mga unang pastor na na-meet ko noon eh. Manananggal daw kasi yung kalahati na sa langit, yung kalahati na sa lupa. O kaya naman mga sakang na Kristiyano, yung kalahating paa na sa kabila, yung kalahating paa na sa kabila. So, wala pong ganon. So, kung saan ang direction ng Diyos, doon na rin po tayo. Okay? So, ganun po mga kapatid, ano? Uulitin ko, pag tayo, kapag ikaw kapatid, you claim to yourself na ikaw ay anak ng Diyos, that's good. Okay? Pero, lakaran mo kapatid. Lakaran mo yung daan niya. Kasi kung hindi ka lalakad sa daan niya, ikaw ay mananatiling anak ng dyablo. At wala kang aasahan sa glorification or sa eternity. Malinaw po ba yun mga kapatid? Okay, kaya nga ang sabi kanina sa may 1 John chapter 3, verse 3, and everyone who has this hope fixed on Him purifies himself just as He is pure. Kasi ang Diyos natin pure, so dapat i-purify din natin yung sarili natin sa tulong din ng Espiritu Santo kasi hindi naman natin kayang i-purify yung sarili natin by our own eh. Hindi ba? So, ang Holy Spirit ang nag-enable sa atin para makalakad tayo sa purification. Okay. So, kasi, ito po, no, yung binasa natin kanina, ito po yung verse kanina, yan po yung verse 1 to 3 lang. Ngayon, pupunta naman tayo sa continuation yan. From verse 4 at hanggang sa matapos yung discussion ni Apostle John, no, about the children of God. Uulitin ko, ang pinag-uusapan po rito ay yung sino yung mga anak ng Diyos at ano
ang mga anak ng Diyos. So, ito po, pupunta na po tayo sa may verse 4. Okay. So, lagpasan na po natin ito. Ito na po yung verse 4. Siyempre, pag anak ka ng Diyos, di ba sabi ko nga kanina, lalakaran mo. Lakaran mo yun. Kaya sabi rito kasi, ibig sabihin, hindi ka nalalakad sa dati mong buhay. For example, ako po dati, nagdadrugs ako, babaero ako, dating ang gulo ng buhay ko, puro barkada, irresponsableng tao. Yan po ako dati. So ngayon lahat ng iyon, tinalikuran ko lahat yan. Pati mga pornography, pagmumura, mga bisyo, tinalikuran ko lahat yan. Kasi iyon lang po yung patotoo. Patunay po yun, ano, sa may verse 4, everyone who practices sin also practices lawlessness. And sin is lawlessness. Kapag ikaw daw ay gumagawa ka, umahabi ka ng kasalanan, nalalabag mo ng patuloy ang batas ng Diyos. Ibig sabihin, you are rebelling against the law of God. And you are hostile or in enmity against God. Ang kasalanan kasi, ano yan opposition yan yung different direction ng buhay. Ang kasalanan nga, kung isa-summarize mo kapatid kung ano talaga yung nature ng sin, ang sin is another form of life. Kasi si God ang nag-dictate ng kung ano ang buhay. So ikaw lalakad ka doon sa hindi dinefine ng Diyos na buhay. Kunyari sabi ng Panginoon, ang mga anak niya magpapakabanal. Ikaw naman nagpapakalublob ka sa kasalanan. So a different way of life yun Sabi ng Diyos, huwag ka makikiapid, tapos nakikiapid ka. So magkaano siya, no? North to south, opposite direction Kaya nga sabi rito, ang nagpa-practice ng kasalanan ay nilalabag niya yung kautusan ng Panginoon. Nilalabanan niya ang Diyos. Nagre-rebelde siya sa Diyos kapag ikaw ay patuloy kang lumalakad sa kasalanan. At sabi rito sa may verse 5, alam naman natin na kung bakit ang Panginoong Hesus ay nagparito, He appeared in order to take away sins. Yan po yung purpose ni Christ Winasak niya ngayong kasalanan sa buhay natin para makalakad na tayo ng malaya. Kaya nga tayo pinatawad sa kasalanan natin ay para maging may meron na tayong new beginning. Pinalaya niya tayo pati sa condemnation, sa ating guilt, para makapag-start tayo ng bagong buhay, a brand new life under the kingdom of God. Kasi ang Panginoong Hesus mismo natin ay walang kasalanan sa Kanya. So no one who abides in Him sins. Walang nagsasabing ikaw ay nasa Panginoon na nagpapatuloy ka sa kasalanan. No one who sins has seen Him or knows Him. So pag ikaw ay patuloy ka sa pagkakasala, hindi mo kilala ang Panginoon. Kasi pag ikaw na sa Panginoon ka, talaga namang, hindi po ba lahat tayo testimony natin yan? Di ba nung tayo tinawag ng Panginoon, nagkaroon tayo ng hatred for sin? Yan po yung mga unang-unang manifestation ng Holy Spirit, yung naging aware ka sa kabanalan ng Diyos. Naging aware ka na ikaw ay makasalanan. Yan po yung, ako sa akin, yan po yung unang-una kong nakita Nakita ko yung sinfulness ko, grabe pala yung kasalanan ko. Nung nakita ko yung Bible, nakita ko napakarumi ko pala. Napaka-wicked ko pala, evil pala ako. Nung nabasa ko ang Bible. And then, nagkaroon na ako ng takot sa kanya. At nagkaroon ako ng pagkamuhi sa kasalanan. At na-inlove ako na doon sa daan ng Panginoon, bagamat ito'y bago sa akin, I love it. No, na lumayo na ako sa mga barkada ko, lumayo na ako sa magugulong buhay ko, lumayo na ako sa mga bisyo ko, at sumama na ako sa mga taong nagmamahal sa Panginoon. Yun yung karanasan ko At alam kong kayo rin ay may mga testimony din ganyan. Kasi no one who abides in Him continue in sin. No one. Sabi po ng Biblia. Kasi why? Kasi anak ka na ng Diyos Nasa sayo na yung binhi niya. Nasa sayo na yung Holy Spirit. Nagtatrabaho na yung Holy Spirit sa'yo. At may buhay ka na. Kaya nga, naalala nyo yung one time tinapik ko yung about yung life ni Christ sa atin.
Yung life ni Christ kasi buhay yun eh. Nagtatrabaho yun eh. 'Di ba? Sabi nga doon sa may Hebrews the word of God is living and active. Sinabi pa nga ng Panginoong Hesus mismo sa may book of John, the words that I have spoken to you, they are spirit and they are life. Yun yung nakain natin yung salita ng Diyos Buhay. Nararamdaman mo na merong bago sa loob mo na dating wala. 'Di ba? So ngayon, nagtatrabaho ang Holy Spirit sa atin and then tinatransform niya tayo. At yun yung mga unang manifestation. Ayaw mo na sa dati mong buhay na makasalanan. At gusto mo nang lumakad bilang anak ng Panginoon. Bagamat nung una ay mga baby pa tayo. Kasi ang sabi rito, kapag ikaw lumalakad ka pa rin sa kasalanan, pinapatunayan mo lang na hindi mo talaga kilala siya. Pero pag ikaw lumalakad ka na sa katuwiran, ayan, iyan po ay unang mga manifestation na patunay na ikaw ay nakikilala mo ang Diyos. Amen po ba? Okay. So, ibig sabihin, yung claim mo kay God, pag sinabi mong anak ako ng Diyos, ibig sabihin ikaw ay lumalayo ka na sa kasalanan. At ikaw ay namumuhi na sa dati mong buhay. Ayaw mo na doon sa buhay ng chismisan, sa buhay nung mangungutang ka tapos hindi ka magbabayad. Yung may mga tao na nangloloko ng kapwa, di ba? So ayaw mo na yun sa mga dating gawang masasama ng ganon. Gusto mo maging fair sa mga tao, naging merciful ka, naging loving ka, naging compassionate ka. Lahat ng iyan ay mga ah, manifestation ng Holy Spirit sa atin. Okay? At iyan ay patunay, kapatid, pag iyan nakikita mo sa buhay mo, ibig sabihin ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Kasi yung mga katotohanan ito nating pinag-uusapan, kapatid, hindi po yan reality sa taong wala sa Diyos. Okay? Kaya sabi rito, little children, make sure no one deceives you. The one who practices righteousness is righteous, just as he is righteous. Kaya huwag yung dayain ng inyong sarili. Kung talagang anak ka ng Diyos, lumakad ka sa daan ng Panginoon. Ano yung daan ng Panginoon? Ito yung road ng righteousness. Ito yung road ng holiness. Ikaw ay para na sa Panginoon. Hindi ka na para sa buhay na makasalanan. Lalayo ka na talaga doon. Okay? Hahanapin mo ng kapayapaan. Hahanapin mo ng kaayusan. Okay? So, yun Kasi matuwid na yun But the one who practices sin is of the devil. For the devil has sinned from the beginning, and the Son of God appeared for this purpose, to destroy the works of the devil. Amen? Ano pang reason mo para magpatuloy ka sa kasalanan? Winasak na nga yan ng Panginoon sa buhay natin Pinatawad ka na nga ng Panginoong Diyos dyan Pinalaya ka na nga ng Panginoong Diyos dyan Ibinigay pa sa iyo yung Holy Spirit para magkaroon ka ng divine enablement na makalakad ka sa kalooban ng Panginoon. So anong reason ba para magpatuloy ka pa sa kasalanan? Isa na lang ang reason doon. Matapos yung lahat ng ginawa ng Panginoon, ay lumalakad ka pa rin ng opposite direction sa kalooban ng Diyos. Isa lang po ang ibig sabihin niyan, anak ka ng dyablo. Kino-confess mo lang na anak ka ng Diyos. Pero ang katotohanan nun, yung ginagawa mo, yung lumalabas sa bibig mo, yung the way you think, ay nagpapatunay na ikaw ay anak ng dyablo. Kasi ang pagiging anak ng Diyos ay nakikita sa puso, sa isip at sa gawa. Makikita yan. Kahit na nasa private life ka, hindi ka gagawa ng masama. Amen? Kasi anak ka na ng Diyos O di ba? So ganun po yun ang anak ng Panginoon lumalakad siya bilang anak ng Diyos. Okay. Dito talagang itinodo na ni Apostol John yung kanyang argument. So verse 8 po ito Ito po verse 9 na. Yan. No one who is born of God practices sin. Ibig sabihin,
Nagkakasala pa rin tayo, kapatid. Kasi nga itong katawan natin nung tinawag tayo ng Panginoon, nasanay ito sa way of sin eh. At itong ating katawan ng meron ngayon, ito yung katawan ni Adan. Ito ay sold out to bondage to sin. Kung wala ang Panginoon, kung wala ang Holy Spirit sa atin, ang gagawin pa rin natin magpahanggang ngayon ay pawang puro mga makasalanang bagay pa rin. Pero buhat nung ikaw tinawag ng Panginoon, buhat ng ikaw ay ibinilang sa mga matuwid, buhat nung nilinis ka ng Panginoon at ibinigay sa iyo ang banal na Espiritu, yung Espiritu kasi nagbibigay, nag-uudyok sa atin na, alam mo yung to say no. Kayo po ba'y nararanasan nyo yon? Yung sinasabi po sa may Titus, the grace of God has appeared unto all men, bringing salvation. It teaches us to say no to ungodliness. Meron nang nagsasabi sa loob mo ng no. Di ba? Kunyari, nanonood ka ng TV, and then bigla may lumabas na, alam mo yung mga malalaswang mga palabas. Hindi ka na nag-enjoy doon eh. Ikaw yung, alam parang automatic na yan eh, na hindi ito tama. Iiwas mo yung sarili mo doon. Di ba? Kung may nakita kang mga pagkakataon ng sexual immorality, ikaw mismo umiiwas ka kasi merong nagdidictate sa loob mo eh. At ito yung sinasabi ni Apostle John. No one who is born of God practices sin because his seed, ayan, no? May binhi ang Panginoon eh. Ano yung binhi niya na yon? Yung kanyang salita. It is living, it is active. Okay? Because his seed abides in him and he cannot sin because he is born of God. Nagkakasala man tayo, mga kapatid, nagre-repent tayo, kunyari nagalit ka o medyo napataas yung boses mo o medyo hindi maganda yung ugali mo, 'di ba? Nag-ano kayo ng misis, magkaroon kayo ng mga ganitong mga argument na alam mong hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. So, meron pa rin tayo mga ganung mga tagpo, mga kapatid. Pero, hindi na tayo natutuwa doon. Bagkus pinagsisisihan natin yun yung lahat ng gawa na yun. Kaya nga yung direct sinning, yung makikiapid ka, that is mabigat yun. Dapat hindi mo na ginagawa yun. Yung ikaw, Kristiyano ka, tataya ka pa rin ng weteng, ay hindi, mga kapatid, common sense na lang. Ikaw, Kristiyano ka na, sabi mo, anak ka na ng Diyos, pero ikaw ay, yung nangloloko ka pa rin ng kapwa mo, yung uutang ka hindi mo babayad, that is a grievous sin, kapatid. Iyan, hindi po yan po pwedeng gawin ng isang Kristiyano. Yung sisiraan mo yung kapatid mo sa Panginoon, hindi. Kasi may pagbabago na tayo, embedded sa atin nung tinawag tayo ng Panginoon, na mamahalin mo yung kapwa mo. Kristiyano man siya o hindi siya Kristiyano. Kung sa mga hindi nga Kristiyano, inuutusan ka ng Diyos na makipagpayapa ka sa kanila eh, how much more sa kapatid mo sa Panginoon? Di ba? Kaya nga ang commandment ng Diyos sa atin ay love one another. Mamaya pupunta po tayo dyan. At ito na po yung pinaka-conclusion ni Apostle John. By this, the children of God and the children of the devil are obvious. Ito na po. Kasi ang buong tema niya rito, mga kapatid, from verse 1 up to verse 10 ng chapter 3 ng 1 John, ay para ipakita sino yung anak ng Diyos. At para mai-validate ni Apostle John, maipakita niya sino talaga yung anak ng Diyos, itinuro niya rin yung sino yung anak ng Diablo para magkaroon tayo ng distinction. Kasi madaling pwedeng sabihin ng mga tao, anak ako ng Diyos eh, pero anak pala siya ng Diablo. At dito, ito na yung conclusion niya sa may verse 10. By this, the children of God and the children of the devil are obvious. Unang-una, anyone who does not practice righteousness is not of God. O yan, mabigat po yan, kapatid, talagang bomba yan eh. Mabigat na statement po yan. Talagang nilinaw ni Apostle John. Ang hindi lumalakad sa katuwiran ay anak ng demonyo. Malinaw po yan. Nor the one who does not love his brother. Kasi commandment ng Diyos yan eh.
Love your neighbor as yourself. Kung pati nga ang neighbor, mga kapatid, it includes even the unbelieving world. Neighbor mo lahat yan. Ang brother mo ay yung mga kapwa mo hinirang ng Panginoon. Yung kapwa mo na anak ng Diyos, ayan yung brother mo. Magkaiba po yung brother sa neighbor. Ang commandment ng Panginoon, you shall love your neighbor as yourself. So, lahat ng mga tao sa mundo, Kristiyano man siya, unbeliever man siya, lahat ng iyon ay mamahalin natin kasi iyon ang utos ng Panginoon sa atin. Pero pag ikaw, kunyari, ang dami mong kagalit, kaaway mo lahat ng tao sa paligid mo. Kaaway mo asawa mo. Kaaway mo magulang mo. Kaaway mo mga kapatid mo. Kaaway mo mga in-laws mo. Kaaway mo yung mga kamag-anak mo. Kaaway mo mga ka-churchmate mo. Kaaway mo yung mga katrabaho mo. Kaaway mo lahat ng ay mag-isip-isip ka, kapatid. Hindi ganyan ang anak ng Diyos. Kasi tinawag tayo ng Panginoon para magmahal. Amen. Mamahalin mo ang iyong kapwa hindi dahil sa sila'y kaibig-ibig, kung hindi inuutusan ka ng Diyos na mahalin mo sila. Kasi ganun ang ginawa ng Diyos sa atin. Minahal tayo ng Diyos kahit hindi tayo kaibig-ibig. Malinaw po ba, mga kapatid? Uulitin ko. Minahal tayo ng Diyos kahit hindi tayo kaibig-ibig. Kaya inuutusan ka po ng Panginoon na mahalin mo ang iyong kapwa. Regardless na kung ano man siya. Ano man ang religion niya, regardless kung ano mang lahi siya, regardless kung kasama mo man siya sa church o hindi, you have to love your neighbor kasi commandment ng Diyos yan. At kapag ikaw ay namumuhay sa pagkamuhi, isa lang po ang ibig sabihin niyan, anak ka ng dyablo. Amen? Ako po'y pinapalawig ko lang po ang salita ng Panginoon. Hindi ko po iniimbento yung mga katotohanan yan. Ini-explain ko lang po sa inyo. Ina-apply ko lang po sa real situation. Now, punta na po tayo rito. Kaya nga ang sabi ng Panginoon sa atin, ang anak ng Diyos, syempre, sabi ko nga kanina ang anak, tutularan niyang tatay niya eh. Di ba? Naalala ko nga yung mga anak ko, ah, sabi nila sa akin nung sila'y nag-asawa na, Dad, ah, gagayahin ko kung papaano ka naging tatay sa amin. Kung papaano mo pinalaki ang pamilya mo, gagayahin din namin. So, nandoon kapag yung anak, tutulad siya doon sa daan ng ng tatay niya. Kaya at yun din ang command ng Panginoon eh. Therefore, be imitators of God as beloved children and walk in love. O nakita mo, yun po yung ating atmosphere eh. Lalakad tayo sa pag-ibig. Ipapakita mo yung pag-ibig ng Diyos sa mga taong hindi kaibig-ibig. Okay? Walk in love just as Christ also loved you and gave up Himself for us. So, ang pattern mo, kaya mo mamahalin yung mga tao dahil yun yung ginawa ni Christ eh. Yun yung ginawa ni Christ sa'yo. Minahal ka niya. Kaibig-ibig ba tayo noon? Hindi. Cute ba tayo noon? Hindi. Mabait ba tayo noon? Hindi. Pero minahal tayo ng Panginoon. Kahit kaaway niya tayo. Yun po yung testimony ng Bible eh. We were enemies of God. And yet God loved us and gave up Himself for us, an offering and sacrifice to God as a fragrant aroma. So ngayon, yamang anak ka na ng Panginoon, tularan mo ang Diyos. Di ba? So ang tanong na lang dito, mga kapatid, paano ko tutularan ang Diyos ay nasa langit siya? O yan, no? Paano, in what manner? Paano ko matutularan ang Diyos? O ito na po, papunta na po tayo dyan. So ito na po. Sinulat ito ng Panginoong Yesus, nagbigay ang Panginoong Yesus ng mga ilang halimbawa. For example, sa may Matthew chapter 5, sa kanyang discourse, sa may Sermon on the Mount. Ito yung kanyang mga pambungad na salita. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Sa Old Testament, yan yung nakasulat eh. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. O di ba? Di ba pag ikaw pa may kaaway ka, naku, ayaw mo makita mo kanyan. Ipagpe-pray mo pa yung nag-persecute sa'yo?
Ipagpe-pray mo pa yung gumawa ng masama sa'yo, yung ninanakawan ka na nga, yung dinayak ka na nga, yung nangutang sa'yo, hindi nagbayad. Ipagpe-pray mo pa rin. Oh, yan ano. Kunyari yung boss mo na talagang lagi kang dinadown. Anong sabi ng Panginoon? Pray. Pray for them. O, di ba? Kaibig-ibig ba sila? Hindi nga, namumuhi ka nga sa kanila eh. Pero inuutusan ka ng tatay mo eh. Inuutusan ka ng tatay mo. Sinong tatay mo? God the Father. But I say to you, love your enemies. Kahit nakaaway mo siya. Ito po yung mga example ng Panginoon, mga kaano to, no? Hindi to kaibig-ibig. Ito yung mga taong kinamumuhian mo, pero iba yung, sabi ng Panginoon, huwag kang tumulad sa mundo. Pag iba ka ng landas, anak na kita eh. Hindi ba dito sa mundo, neto mga kapatid, di ba, nahubog tayo sa pagkamuhi eh. Ang mamahalin mo lang yung mga kamahal-mahal sa'yo, kaibig-ibig sa'yo. Kamuhian mo yung mga taong yung mga hindi siya kaibig-ibig sa'yo. Ganun tayo sa mundong ito eh. Sanay tayong magtanim ng sama ng loob. Sanay tayong magsalita ng mag-backbite, patalikod. Sanay tayo ng ganun eh. Pero pag anak ka ng Diyos, hindi ganyan. Hindi po ganyan ng kapatid. Kung ibig mo na maging anak ng Panginoon, you have to imitate God the Father. Sabi rito, but I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. So that you may be what? Sons of your Father who is in heaven. Kasi ang reason, for he causes the sun to rise on evil and the good, and he sends rain on the righteous and the unrighteous. Ang Panginoon kasi mahabagin siya eh. Kahit na yung mga ayaw sa kanya, yung namumuhi sa kanya, iniibig pa rin ng Panginoon. Anong patunay? O pinapasikat pa rin ng Panginoon. Pinapaano niya pa rin ng hangin kahit sa lahat ng tao, kay believer, kay unbeliever. Okay? At nais ng Diyos na tularan natin ang Diyos. For if you love those who love you, what reward do you have? Kasi yun yung kalakaran sa mundo eh. Ang mamahalin mo lang, yung nagmamahal lang sa'yo. Ang bibigyan mo lang sa'yo yung mga gusto mo lang, pero hindi ganoon ang kalakaran na sinasabi ng Panginoon. Gusto mo ng reward sa langit o mag-iba ka ng landas. Mahalin mo yung hindi ka ibig-ibig. Ire-reward ka ng Diyos. Tatandaan nyo, ang Diyos natin ay rewarder. He is a rewarder, sabi sa Hebrew 11, He is a rewarder of those who diligently seek Him and obey Him. Amen? Gusto niyo ba ng heavenly reward? Obey God. Imitate Him. Do not even the tax collectors do the same? If you greet only your brothers, what more are you doing than others? Ano pinag-iba mo sa mga, kasi yan yung mga ginagawa din ng mundo eh. Not even the Gentiles do the same? Kaya nga ang final word ng Panginoon, therefore, you are, no? Inuutusan ka, hindi ito pakiusap ng Diyos. You are to be perfect as your heavenly Father is perfect. Kasi ang tatay natin, perfect siya. Wala siyang kasalanan. So, ito, hindi mo ito magagawa kung wala ang banal na espiritu, kapatid. Kasi ang Diyos ba, uutusan niya tayo hindi natin kaya? Di ba? Uutusan ka ba ng Diyos nang wala kang kakayanan? So, ang gagawin muna ng Diyos, siyempre, bibigyan ka muna niya ng kakayanan. Kaya nga ibinigay sa atin ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit, ulitin ko mga kapatid, ay hindi lamang para ikaw ay mag-speak in tongues. Yan po yung karamihang kamalian eh. Maling pananaw sa Holy Spirit. Ang primary role ng Holy Spirit ay i-sanctify niya tayo. I-confirm tayo sa image ng kanyang anak na si Jesus. At ito, si Jesus ay kalarawan ng Ama, so tayo ay maging kalarawan din ng tulad ng Panginoong Jesus. So, kung papaanong ang Panginoong Jesus, minahal niya ang Ama, lumakad siya sa kalooban ng Ama, tayo rin ay tutularan mo rin ang si Jesus. Si Jesus ay anak ng Diyos, ang kaisa-isang anak ng Diyos. Tayo mga anak ng Diyos, plural.
Ang pattern natin ng pagmamahal sa Diyos ay ang Panginoong Hesus. Siya ang pattern. Kaya nga sabi ni Jesus, I will send to you the Holy Spirit para turuan kayo, para tulungan tayo. Yan ang trabaho ng Holy Spirit. Kaya nga, sabi pa nga dito sa may Matthew chapter 9, Matthew chapter 5 verse 9, alam niyo yung beatitude. Sabi pa nga ng Panginoong Yesus Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. O, yan ano, di ba? Kasi tayo talaga, war freak kasi talaga tayo eh. Sanay tayo sa pagkamuhi, mga kapatid. Embedded yan sa sinful nature natin. Pero by the power of the Holy Spirit, pwede kang makagawa ng bagay na kakaiba dahil sa tulong ng Espiritu Santo. Tutulungan ka ng Holy Spirit na kainin mo yung pride mo. Na huwag kang mamuhay sa bitterness. Di ba? Huwag kang maglinger sa yung bitterness. Yan ang trabaho ng Holy Spirit eh. Di ba tayo? Bitter tayo eh. Bitter tayo, marami tayong kinikimkim. We keep records of wrong. Yan tayo. Pero hindi na ganyan, kapatid, pag nasa sayo ng Holy Spirit. Hindi na po ganyan. Talagang i-conform ka ng Holy Spirit, i-reshape ka niya, imomold niya yung iyong behavior, ang iyong puso, ang iyong worldview. I-reshape yan ng Holy Spirit na maging kalarawan ng Panginoong Yesus. Amen? Nang sa ganon, tayo din ay maging anak ng Diyos. Kasi si Jesus ay anak ng Diyos eh. Ikaw rin ay magiging anak din ng Diyos. Yes, positional, ginawa ka ng Diyos ang anak niya. Pero yung paglakad nun, mahirap yon. Lumakad bilang anak ng Diyos. Kaya nga ang Diyos hindi siya unfair. Ibinigay niya sa atin ng Holy Spirit para magawa natin even the impossible thing. Totoo ba yon? Kayo mga kapatid na matatagal ng Kristiyano, no, hindi po mahirap 'yun. Actually magiging normal na part na 'yun ng buhay mo. Once na ma-break na yung cycle of sin sa buhay natin, ay magiging malaya ka na. Ito na yung magiging norm ng buhay mo. This will become the new norm of your being. 'Di ba? Yes, ganun talaga. Kasi nire-reshape tayo ng Holy Spirit eh. Okay. Now, kaya nga sabi rito ng Panginoon si Apostle John na naman and this time in 1 John chapter 4. Sabi niya sa may verse 7, Beloved, let us love one another. For love is from God, and everyone who loves is born of God and knows God. Wow. So nakita niyo no yung ang pagkakilala sa Panginoon ay hindi lang po siya mere lip service. Hindi lang po siya confession by mouth, kundi it is a reality. Lalakad ka, lalakaran mo yan, matututo kang umibig. 'Di ba? You will extend your life. Hindi ka na magiging madamot. Matututo kang magbigay sa gawain ng Panginoon. Kasi natututo kang umibig eh. Okay? Kasi yan ang commandment ng Panginoon. Iyan ang anak ng Diyos. Ang everyone who loves is born of God. Ito ang mga anak ng Diyos. At tunay na nakikilala nila ang Diyos. And no one who does not love, and the one who does not love does not know God. Pag ayaw mo lumakad sa pag-ibig, ay hindi mo talaga kilala ang Diyos. Kasi ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Amen? Kayo ba mga kapatid, marami kayong kagalit? Kaaway mo ang mga mahal mo sa buhay. Asawa mo. Minsan, nagtatanim tayo ng sama ng loob sa tatay mo. Di ba? Sa nanay mo. May sama ka ng loob pati sa anak mo. Di ba? Ikaw ba katampuhan mo o kaaway mo yung mga in-laws mo? Yung biyenan mo, yung mga hipag mo. Ito yung mga taong closest sa'yo eh. May mga tao kasi na hindi niya nakikita yung sarili niya. May mga tao na ang nakikita niya, siya yung victim. Ay ako, galit sila sa akin kasi ganto-ganto, parang feeling mo, parang ikaw yung hero, sila yung mga masama. Mga kapatid, minsan manalamin ka.
maging honest ka sa harapan ng Panginoon. Nasaan ang problema? Sila nga ba, yung mga tao nga ba sa paligid mo ang may problema or ikaw yung may problema? Minsan mag-isip ka, kapatid. Minsan mag-review tayo ng sarili natin, magkaroon tayo ng self-evaluation. Tignan mo pa paano ka magsalita. Baka yung mga tao naman ito nayayabangan naman sa'yo, kaya ganun. O kaya, kung magsalita ka, padalos-dalos ka. O kaya parang ikaw ay parang napaka-self-righteous mo sila. Kung magsalita ka, dire-diretso, wala ka man lang galang. So, may maraming factor no? Mga kapatid, ang utos ng Panginoon sa atin, matuto tayong bumaba. Tulad ng ginawa ng Panginoong Hesus. Bababa tayo. Okay? Matuto tayong magpatawad. Excuse me po. Matuto tayong gawin even the impossible thing. Kasi ito yung mga impossible Kasi you cannot do it by your own. You can only do it by the power of the Holy Spirit. Okay? Kung talagang nasa sayo ang banal na espiritu. Yan ay actually the presence of the Holy Spirit itself is the uh, yung greatest witness na ikaw ay anak ng Panginoon. Okay? Kasi talagang magtatrabaho ang Holy Spirit sa iyo. Hindi po, ang Holy Spirit hindi po siya tambay. Hindi po yung pupunta lang sa iyo and then wala naman siyang gagawin. Hindi. Magtatrabaho siya. At ang kanyang pangunahing trabaho ay i-transform ka from glory to glory. From hatred to love. From children of the devil unto children of God. Tatransform ka niya. Okay? Beloved, if God so loved us, we ought to love one another. Hindi po siya plea, hindi po siya pakiusap. Hindi po siya yung parang option. Hindi. Ito po utos. This is a commandment of God. Sabi nga ng Panginoong Yesus, dito mo mapapatunayan pag alagad kita. You obey my commandments. Do you love the Lord Jesus Christ? Do you love His commandments? Do you keep His commandments? Then truly you are a child of God. But if not, if you hate His commandment, you disregard His commandment, then hindi ka anak ng Diyos. Ganun po kasimple yun, kapatid. At ito, maganda pa ito, mga kapatid. Okay, ito, maganda to. Ito po ay hango sa may Galatians chapter 5. Doon po sa may discussions ng Galatians chapter 5 ay nag-open si Apostle Paul sa discussion na ang purpose kaya tayo pinalaya ng Panginoon ay para makalakad na tayo ng malaya. Kaya nga pinalaya para ikaw ay maging malaya. So ibig sabihin, nagtatrabaho na ang Holy Spirit sa iyo. Makikita mo yan po sa mga early part nitong chapter 5 ng Galatians. Yung walk of the Spirit, inintroduce niya yung walk of the Spirit at saka yung walk according to the flesh. Pag nasasayo daw ang Holy Spirit, lalakad ka sa Espiritu Santo. At kapag ikaw wala sa iyong Holy Spirit, ang lalakaran mo yung mundo, yung pita ng laman. Ang guidance mo sa buhay ay yung sarili mo. Yung sarili mong makasalanan, yan ang magiging patnubay ng buhay mo. Pero pag ikaw ay anak ka ng Diyos, ibinigay ang Holy Spirit sa iyo at iyan yung gagabay sa iyo. Magtatrabaho ang Holy Spirit sa iyo, palalabasin ng Holy Spirit yung character of God sa iyo. Ito yung tinatawag na the fruit of the Holy Spirit. Fruits. Ito po'y bunga. Ito, makikita mo na nagtatrabaho ang Holy Spirit sa iyo kasi lumalabas yung character of God sa iyo. Ito pong nakalista rito, sa may mula verse 22 hanggang verse 25, sabi niya, the fruit of the Spirit. Ibig sabihin, ito yung bunga ng trabaho ng Espiritu sa atin. Palalabasin niya yung character ng Diyos. Unang-una, ano yung character ng Diyos? Love. Nakita mo yan, kapatid, Kaya hindi po pwede mo lagpasan yung love kasi yan ang unang-una Tuturuan ka ng Holy Spirit na umibig sa mga taong hindi ka ibig-ibig. Tuturuan ka niya magpatawad, tuturuan ka niya na i-forgo lahat ng mga sentiments mo, lahat ng mga bitterness mo, lahat ng mga Hindi po pwedeng na mag-dwell ka diyan habang buhay.
pag anak ka ng Panginoon. Kasi ang unang-unang palalabasin ng Holy Spirit sa puso natin ay yung character ng Diyos na love. Kasi God is love. Pangalawa, joy. Okay? Na kahit na ikaw ay persecuted, kahit ikaw ay nagdadanas ka ng sakit karamdaman, kahit ikaw ay nasa disadvantage na kalagayan, meron kang kagalakan kasi yung kagalakan na yun, that is the joy of the Holy Spirit. Amen? That is the work of the Holy Spirit in us. Pangatlo, kapayapaan. Yan, peace. Palalabasin niya ng Holy Spirit eh. So pag ikaw natutumong lumakad, chain reaction yan, yung joy, yung peace, sunod-sunod yan eh. And then, patience, yan. Di ba, may mga tao na impatient. Matututunan natin yan sa tulong ng banal na Espiritu. Yes, trabaho ng Holy Spirit yan eh. Kindness, isa yan sa magagandang mga trait ng ating Diyos. Ang Diyos ay mabuti. He is kind, He is good, He is faithful. Iyon ay totoo kay God. Pero sa atin, totoo ba yan? Ayan, no? Magandang tanong po yan eh. Sabi nga ng kanta, these things are true of you. Tapos ang panalangin doon eh, nawa itong mga katotohanan ito ay maging totoo din sa akin. Yes, si God is kind. God is good. God is faithful. Lagi natin kinoconfess yan, kinakanta sa church. Pero ang totoo, yan ba ay totoo rin sa'yo? Kasi kung talagang siya ang Diyos mo, magre-reflect yung image ng Diyos sa iyo eh. Sa tulong ng banal na Espiritu. So palalabasan din ng Holy Spirit yan. Yung pag-ibig, yung kagalakan, yung kapayapaan, yung pagtitiis, pagtsatsaga, kindness, goodness, faithfulness, ano pa? Gentleness. Yan. Gentleness. Self-control. Dati hindi mo kaya i-control ang sarili mo. Parang nagwawala yung pita ng laman mo. Lalo na pagdating sa sexual immorality. O kaya sa anger mo, hindi mo ma-contain. Kasi talaga magagalitin talaga ako. No, you cannot justify it. Kasi nasa sayo ng Holy Spirit. Maliban na lang kung wala ang Holy Spirit sa'yo, kapatid. Kaya nga sabi nga kanina, huwag mong dayain ang sarili mo. Huwag mong dayain. Kasi obvious kung nasa sayo ang Holy Spirit. Nagtatrabaho yan eh. Obvious yan. Palalabasin ng Holy Spirit yung character ng Diyos sa buhay natin. Okay? Against such things, there is no law. So, ibig sabihin, hindi to contrary sa kalooban ng Diyos. Now, those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passion and desires. So, nakita nyo, no? So, iyan po yung magiging result. Pag ikaw ay nakay Kristo na, if you belong to Christ, unti-unti mo nang i-crucify. Ikaw mismo, kukrucify mo na. Naalala ko nung ako'y bago pa lang na Kristiyano way back 1986. Siyempre ako, nasanay ako magmura. At ako, laki akong Manila eh. Malutong kami magmura. Talagang palutungan. Hindi maganda. At ayaw ko na magbigay ng example sa inyo. Basta yun lang po yung short description. Malutong kami magmura. And then, siyempre nasanay ako noon sa mahabang panahon and then bigla ka naging Kristiyano. Alam kong mali, ganun. Minsan pag yung nadudulas yung bibig ko, sinasampal ko yung bibig ko, even in public. Sinasampal ko yung bibig ko. Tinitim ko yung tang ko. Yun po yung ibig sabihin, yun po yung sa mga halimbawa na kinukrucify mo yung sinful flesh mo. Kunyari dati ikaw, marami kang mga X-rated na mga magazines, X-rated na mga video, ganun. Lahat yung susunugin mo eh. So, naikukrucify mo yung sinful flesh mo. 'Di ba? So, ganun po yun. And then, lahat daw na kay Kristo Jesus na ay kinukrucify na nila yung kailang sinful flesh, kasama yung lahat ng mga evil desires niyan. So sabi rito, finally, if we walk by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Kino-confess mo na sa sayong Holy Spirit eh. Alam niyo ba kasi yan isang ang I mean, na-observe ko to sa maraming mga Kristiyano. Tuwang-tuwa sila pag binabanggit yung sila'y anak ng Diyos. Pero yung lumakad bilang anak ng Diyos, wala, bagsak, zero. Chismosa pa rin sila. Pag nangutang, di marunong magbayad. Ganon, nandadaya pa rin ng kapwa. Hindi ganyan ang God the Father. Kasi kung nasa sayong Holy Spirit, lalakad ka sa Espiritu.
Lalakad ka sa daan ng Panginoon. Amen po ba? Common sense lang po, mga kapatid. Kaya nga, sinabi ng Panginoong Hesus to, you will know them by their fruits. Ayan. Kasi kung talagang nasa sayong Holy Spirit, eh talagang mamumunga yan eh. Hindi po pwedeng hindi mamumunga ang Holy Spirit. Sabi pa nga rito, no, yung grapes, o ito, bunga ito, no, grapes are not gathered from thorn bushes, nor fig trees from thistles. Ikaw ba may nakukuha ka bang, makakuha ka ba ng fig fruit o grapefruit doon sa mga bushes? Hindi ah. Saan ka makakakuha nun? Eh talagang doon sa may puno, kung ang puno ng ubas o puno ng fig, doon ka lang makakakuha niyan. O yan, no? Ito, napakagandang analogy na binibigay ng Panginoon sa atin. Kasi kung talagang ikaw ay na born again ka, kaya nga ibig sabihin born again eh, born from above. Ikaw ay reborn, by the Holy Spirit. Ibig sabihin, nakapasok ka sa karya ng Panginoon, napabilang ka sa karya ng Panginoon, naging anak ka ng Diyos. Yun po yung starting point natin eh, yung na born again tayo eh. Yun po yung adoption natin as children of God. So ngayon, meron siyang manifestation, yung fruit. Lalabas yun. Palalabasin ng Holy Spirit yan yung bunga. Matututo ka magpatawad, matututo ka magpakumbaba, matututo kang umamin, no, ng iyong pagkakamali. Hindi yung lagi ka nalang victim. Oh, ganyan sila. Pinepersecute ako. Ay, common ko narinig yan mga kapatid. Playing victim. Hindi niya makita yung sarili niya na siya yung culprit. Siya yung problema. Di ba? Madaling mag-pinpoint ng mga tao sa paligid eh. Pero hindi mo kayang ipinpoint yung sarili mo. Pero be honest kapatid, sa harapan ng Diyos wala ka naman may tatago. Wala ka may tatago sa Kanya. Okay? So every good tree bears good fruit. Kung talagang good tree, kung ikaw talaga ay nasa Panginoon, you will bear good fruit. Kasi nasa sayo ang Holy Spirit eh. But the bad tree bears bad fruit. O talaga, makikita mo na naman, talagang bad tree talaga eh. Eh wala naman talaga ang Holy Spirit sa kanya eh. Anak talaga ng Diablo yan. What do you expect? Makakakuha ka ng uba sa evil na tao? Hindi. Sabi pa nga ni Apostle Paul eh, to the pure, all things are pure. But to the defiled, everything is defiled. O, di ba? So makikita mo, ito ay principles na sinet ng Panginoon sa atin para magkaroon tayo ng evaluation. Ako nga ba talaga ay anak ng Diyos? Sumasa akin ba talaga ang banal na Espiritu? Magtanong po tayo mga kapatid. Hindi yung hindi yung pinapaniwala mo lang yung sarili mo na anak ka ng Diyos, pero ang totoo nun, yung ugali mo ay ugali anak ka ng diablo. Wag mo dayain sarili mo, sabi ni Apostle Pablo. Kasi makikita mo mismo yan ikaw. Tumingin ka sa salamin. Maging honest ka, 'di ba? A good tree cannot produce bad fruit. It is impossible. Nor a bad tree cannot produce good fruit. That is impossible. 'Di ba? Both sides eh. Hindi yung posible eh. Yung good fruit mamumunga ng bad. Yung bad fruit mamumunga ng mabuti. That's impossible. Parehas, both ways. 'Di ba? Every tree that does not bear good fruit, what? Pag hindi ang mga puno na hindi namumunga ng mabuting bunga, anong gagawin ng Panginoon? Is cut down and thrown into the fire. Anong fire yon kapatid? Okay na po magsabi niyan. Kasi kung anak ka ng Diyos, nasasayo ang banal na Espiritu, nasasayo ang salita ng Diyos, nasasayo ang biyaya ng Panginoon, ano pa magiging dahilan para hindi ka makalakad sa daan ng Panginoon? Inadapt ka na ng Panginoon, nasasayo na yung biyaya, lahat na lang ng favor binigay na, and then ayaw pa rin lumakad bilang anak ng Diyos? Ay, mag-isip-isip ka kapatid, maaaring hindi ka talaga anak ng Diyos, anak ka ng Diablo. Amen? May manifestation siya. So maganda yung alam mo yung positional na ginawa ng Diyos sa'yo, pero dapat alamin mo rin yung iyong duty sa tulong ng banal na Espiritu. Okay? So then you will know them by their fruits. That is a principle. It cannot be broken. Ang anak ng Diyos, makikita mo talaga siya sa kanyang bunga. Kaya nga dito sinabi ito no?
ni James sa kanyang sulat. If anyone thinks himself to be religious, maraming taong ganyan, ano, feeling niya religious siya. Maraming mga taong ang feeling niya anak siya ng Diyos, and yet he does not bridle his tongue. O, di ba? Ang daming ganyan. Ang lulutong magmura. Grabe, tapos puro kabastos ang lumalabas sa bibig. Puro green jokes. Ganyan pa ang anak ng Diyos. Huwag niyo dayain ang inyong sarili, kapatid. Makikita yan sa isip, sa salita, at sa gawa. Makikita kung anak ka ng Diyos. Okay? If anyone thinks himself to be religious and yet does not bridle his tongue, but deceive his own heart, dinadaya niya lang yung kanyang sarili. This man's religion is worthless. Ito yung religion na na hindi totoo. Oh, may nagsasalita. Sino po yung nagsasalita? Okay, paki-mute po mga ko, yung aking mga inassign na mga ano po, paki-close po, paki-mute po mga kapatid, yung mga co-host ko po diyan, tinatawagan ko po. Paki-mute po, please, yung yung nagsasalita. Okay. Amen. This man's religion is worthless. Sayang yung kanyang confession na siya'y anak ng Diyos. Pero meron totoong religion, ha. At ito, alam nyo ba, dito ako nagminsan sa ibang mga Kristiyano, pinagsasabong niya yung born again sa religion. Ang born again daw hindi religion. Oh, come on. Ito nga Bible, sinasabi meron totoong religion eh. Are we better than the Bible? Ang sabi ng scripture, pure and undefiled religion in the sight of our God is what? And the Father is this. O, merong totoong religion. Ano yung totoong religion? Pure and undefiled. Ano yon? Nakalugod-lugod sa God the Father. Ano yon? Yung abutin mo yung mga orphans. Abutin mo yung mga widows. Di ba? Alalahanin mo rin ibang kapwa mo. Ikaw, binibiyayaan ka ng Panginoon. Why not extend mo yung iyong kamay sa mga nangangailangan? Why not na tumulong ka sa gawain ng Panginoon? Sa expansion ng Kingdom of God. Yan yung pure and undefiled religion eh. You extend, alam mo naman pinagpala ka ng Panginoon. I mean, itong isang bagay na hindi ko maintindihan minsan sa mga tao. Ipon siya ng ipon ng pera, amas siya ng amas ng pera. Imbak siya ng imbak ng pera niya. Lagay niya ng lagay sa may bangko. Pag namatay ka, saan pupunta lahat yun? Kaya sabi nga ng Panginoon minsan, ano ka pa, malilinlang ka pa ng mga tao. Sabi ng Panginoon why not invest niyo sa langit? Di ba? Nang magkaroon ng eternal significance. Hindi ko maintindihan yung na yon, yung logic na yon. Di ba? We are investing too much on earthly things, but you have forgotten the heavenly realities. Sabi rito, to visit orphans and the widows in their distress and to keep oneself unstained by the world. Yan ang totoong religion. Amen. Okay, so dito na po ako mag-e-end mga kapatid kasi lumagpas na rin po ako sa aking oras. Actually, mahaba pa ito Pero i-cut ko na po, at least i-share ko na po sa inyo yung mga vital na component ng pagiging anak ng Panginoon. At least may idea tayo. May idea po tayo kung papaano yung maging anak ng Diyos. It is good na ang confession mo sa sarili mo na anak ka ng Diyos at siya yung tatay. Sa may Bible kasi, when you read the scriptures, si God, inaano niya siya mismo yung nagpo-proclaim I will be your God and you will be my people. Si God mismo nagsasabi nun Di ba? So tayo ganun din. He is my God and I am His child. So, dual po yon. Yung isa, ito yung katotohanan ginawa ng Diyos sa atin. Ibinilang niya tayo sa kanyang mga anak. Pero ikaw naman, He is my God, lalakad ka bilang anak niya. Lalakaran mo yon.
in sanctification. Amen po ba? So, I pray, O Lord, mga kapatid, nakatulong sa inyo ng malaki yung ating pag-aaral. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo pong manalangin. Heavenly Father, we thank you, O Lord God, sa karapatan na ibinigay mo sa amin na kami ay mapabilang sa iyong mga anak. Binigyan mo kami ng privilege, O God, at ang privilege na ito ay napakalaki, Panginoon. Hindi kayang masukat, hindi kayang malirip ng aming mga payak na pag-iisip. Salamat, O Lord, sa katotohanan ito. And this is a declaration of truth, O Lord, from heaven, na kami ay inadapt mo na, nung kami ay na-born again, inadapt mo kami sa iyong kaharian. Itinuring mo kami bilang iyong mga anak. Now, O Lord, through the help of the Holy Spirit, help us, O Father, na kami makalakad sa iyong pamantayan. Lord, ang iyong mga kautusan ay binigay mo sa amin, na iyon ang aming basihan upang lumakad kami, O Lord, sa iyong katotohanan. Kung wala ang iyong mga salita, hindi namin kami magimistulang mga bulag. Kaya nga, O Lord, turuan mo kami magbasa ng iyong mga salita para doon ka naming lubusang makilala at kami ay makalakad ng kung ano yung kalugod-lugod sa iyo at wag naming makomit, O Lord, ang mga bagay na kinapupuotan mo. Lord, help us. Teach us to love your words. Teach us to love your ways. And help us by the power of the Holy Spirit. And Lord, also we pray na sa forgiveness ng aming mga hypocrisy, tulungan po kami, O Lord God, na maging ganap na anak ng Diyos. Salamat po, Ama, sa iyong mga biyaya at itinuro sa gabing ito sa tulong ng Espiritu Santo. Ito po ang aming samot dalangin in Jesus' name. Amen.